Malayo na sa itsura ang dating puno ng mga basura at iligal na pinamamahayan ng higit 200 informal settlers. Pero matapos ang ilang taong rehabilitasyon, ito na ang itsura ng estero ngayon. Ang proyektong Linear Park na pinasinayaan ng Metropolitan Manila Development Authority kasama ang Department of Human Settlements and Urban Development at mga pamahalang lokal ng Makati at Pasay ay pinunduhan ng World Bank. May habang higit 800 metro at lapad na 6 na metro ang estero Tripa de Galiena na may landscaping sa isment, playground, exercise area, public toilet, rainwater tank, urban vegetable garden at solar-powered lights. Inaasahan ni na Chairman Artes at mga katuwang sa proyekto na Linear Park na magiging modelo ito para sa future development sa mga waterways sa ilalim ng Tripa de Galiena Urban Renewal Initiative. Tiniyak ni Artes na upang mapanatiling malinis ang Linear Park, naglatag ang MMDA ng trash traps, sewage treatment plant at patuloy na nagsasagawa ng dredging activities sa estero de Tripa de Galiena at karugtong na waterways. Ito ng over ng MMDA ang parke sa barangay upang i-maintain ang kalinisan ng nasabing lugar. Susunod na pagtatayuan ng parke ay ang bahagi ng estero Tripa de Galiena sa Pasay City at sa San Juan River. Dito po tayo sa Tripa de Galiena. Kami po ay nagpapasalamat sa pamahalang lungsod ng Makati sa pangunguna ni Vice Mayor Dagdameo, kay Barangay Captain Duca at kay Mayor Emmy ng Pasay. Ito pong lugar na ito, kung nakita nyo nung araw, pinakita po sa atin ni Cap at ni Vice, yung mga larawan. Ang estero po na yan ay pwedeng lakaran dahil puno po ng basura. Ito pong lugar na ito ay puno ng squatters at ito po ay nalinis sa pamamagitan ng pamahalang lungsod ng Makati. Na-relocate po yung mga informal settlers dito. At nung po ito'y nakita natin, ay minabuti natin na lagyan ng park para po may lugar na pupuntahan ng ating mga kababayan, para po mapasyalan, lalong-lalo na po yung ating mga kabataan at yung mga matatanda. Nilagyan po natin ito ng playground, place to rest, at ganoon din po mga pasilidad tulad ng CR na may rainwater catchment. Ganon din po ng garden, vegetable garden. So, susunod po natin i-develop yung kabila naman sa Pasay side. At ito po ay parte ng Pasig River Development Project na ipinag-utos po ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa pangunguna po ng ni Secretary Acosar, kung saan ang MMDA ang Vice Chairman. So, asahan po ninyo na marami pa pong proyektong ganito na gagawin tayo sa buong Kalakang, Maynila. Actually, pang more than 30 na po na pocket parks ang ating buksan. At sa susunod po na taon, siguro another 30 more ang atin pong gagawin. So, Vice Mayor, ikaw na muna bilang host. Opo, kami naman po sa pamahalang lungsod ng Makati sa pangunguna ni Mayor Abby ay nagpapasalamat dahil may katuwang at kabalikat kami na magkaroon ng ganitong klaseng parke na siguradong mamahalin at pangangalagaan hindi lang po ng barangay na sumasakop kundi ng buong syudad at ng lahat ng Makatizens po. Ito po talaga ang kailangan po natin sa panahon ngayon, isang lugar na malinis, ang lugar na pwedeng pasyalan, pwedeng pagrelaksan ng ating senior citizens at pwedeng ma-enjoy din po ng ating kabataan. So muli, nagpapasalamat po kami at katulad ng sabi po natin kaninang mas maaga, ang suporta naman po ay buo at sa katulad ng kahit na anong ipinagkakatiwala, siguradong pangangalagaan. So muli po, maraming salamat po MMDA at sa World Bank. Si Mayor Emmy, muna. Aray ko po manulat, huwag manulat. Manulat kayo eh. Din po talaga naman ng MMDA, lagi nakasuporta. Umiisip pa ng mga programa para makatulong lalo sa amin sa LGU. Kaya naman po, hindi lang itong pagpapaganda ang ginagawa nila kahit sa Pasay, marami na rin napaganda na nag-partner po ang LGU sa kanila. Kung hindi talagang nalilinis pa yung
Siyempre, yung mga angkos talaga ng pagbabaha ay yung hindi nalilimit kasi nagbabara. Yung mga hindi natutunaw, ng mga garbage, etc. etc. Kaya MMDA family sa pamumuno ni Chairman Attorney Don Artes, maraming salamat po sa lahat ng inyong tulong at sana, syempre, yung narinig ko kanina, susunod naman yung kabila namin. Para mag-enjoy ang lahat. At talaga naman, ito ang kailangan ngayon, lalo na sa climate change. Let's go greener to be in the pink of health. Thank you po. Okay? Sino po ang nagpondo nito? Ito pa galing po ba sa government? Si MD magkano po? World Bank funded project ito. Hindi ko lang alam kung magkano exactly ang inabot nito. Pero ang nagpondo po nito ay World Bank. So part po ito ng component 2 ng Metro Manila Flood Control Project po na pinondohan po ng World Bank. At kausap ko nga po kanina yung representative po ng World Bank at sinabi niya po na natutuwa siya dito sa ating inisyatibo at marami pa raw po dapat na gawin ganito at kanila raw pong susuportahan at popondohan pa rin yung mga proyekto po na ganito para sa kalikasan. Kaya po nag-start na linisin to yung mga nakatira dito? Kaya po, saan po inilipat? Maaga pa po, year 2009, nag-umpisa na po ito. So, nabawi po namin din naman yung easement at nakadaran, kaya naman din madali na para makapagbaba ng proyekto. So, ganun kaaga pala ginusto na natin. Pero naging mas tutok po, naging mas masino po ang pagkakaayos, ang pagkakalatag ng ganito sa panahon po ni Mayor Abida. Isa po sa mga talagang focus po niya environment. Sino po mag-maintain itong park? Nakita niyo po kanina, nag-contract signing po tayo, MOA signing. Dahil ito po ay ite-turn natin kay Barangay Captain Duca. Siya po ang mag-maintain na nito. Completely pinagkakatiwala po natin dito sa kanya. At katuwang po ang City of Makati ni Mayor Abby Binay na i-ensure po namin na mapapanatili na maganda itong lugar na ito. At kung may mga kailangan pa pong improvement, ako po ay nag-commit na rin kay Barangay Captain Duca na kung may pwede pang ayusin, pagandahin at dagdagan na features dito sa park na ito. Alam niyo po, nanalo na po ito ng award, di ba, Vice Mayor, Barangay Captain. So, siguro sa pagkakataon na ito, mas marami pang awards na makukuha itong Tripatigalina na Urban Renewal Project ng Makati City. Sir, this will be for free definitely po, itong parking ito. Ano po? Free po ito. Opo, free po And ito. this is not strictly just for the residents of the barangay. Anybody Ay, hindi can po. come. Lahat po ay pwede. In fact, Kap, ikaw na magsabi. Marami pong taga-ibang lugar, hindi lamang po ng Pasay, kundi ng ibang parte pa ng Manila na pumupunta na dito. Actually po, ito pong Sir, gitna ka ng Hindi makikita. Actually po itong party pong ito. 2009 pa, ma-share ko lang sa iyo. 2009 po, nagkaroon ng relocation. Balik probinsya, babahay at cousin Kids. So, pang 2009 po, dinevelop na ito, pero mas pinag-activate ito sa panahon ni Mayor Abby. Mga ilang pamilya po? 240 plus families. Dinala po sa Relocation po, Kalawan, Laguna. Tapos ngayon po, kung titingnan nyo po, nung sa term po na ito, 2018, naging challenging po kasi yung paglinis. Kasi po, medyo mabigat po talaga kasi nagkaroon ng pandemic lahat. Pero ang pinakasusi po talaga yung tulong-tulong ng national government at city government of Makati at saka barangay at the same time. Nung malinis po siya, nalagyan po siya ng pader, yun po talagang susi. Wala pong iba, marami pong concern na patungkol sa fishing order concern, lahat po droga, teenage pregnancy, lahat po nabawasan po talaga as in, fishing order po okay. Ngayon po ito naman, simula po nung maayos, kahit po hindi pa po ito nag-open sir, marami na pong napunta, taga Mandaluyong, taga Pasig, Pasay, San Juan, napasyal po sila rito. Minsan may nahatid po na bata, dito lang iiwanan, kasama lolo, lola, mabalikan po. So open po ito sa lahat. Actual, kanina may kinukwento kayo, may mga iba-ibang mga ibon na napunta dito. meron po mga migratory po. Opo, meron po itong
Hiron, ano pa ba yung iba? Kalimutan ko lang po yung ibang ibon, pero marami po napunta, lalo po pagdating sa hapon. Saka umaga alas 5, medyo na madaling araw po pagbukang liwayway. Nakikita niyo po, wababa po sila sa ilog para kumain po yung isda. May isda pa rin po kasi. Actually po, may nagbingwit dyan last week, nakakuli po ng 3 hito, ganito po malalaki. So, kung makikita niyo po, medyo maganda pa rin po talaga. Gano'ng kalawak po ito? 881 meters po ito. From Arnaiz up to Buendia. So, dito po sa amin sa barangay San Isidro, 881 meters, isang barangay lang po. Sa kabila po sa Pasay, kila Mayora, medyo marami pong barangay, kaya medyo challenging. Meron Sa itong park lang na to, 3 barangay po na. Isa lang po. Isa lang po. So haba 800 meters. 881 meters, tapos ang lapad po ng easement na to ay nasa 6 meters po. 6 point something. We are now witnessing the signing of the Memorandum of Understanding between the Metropolitan Manila Development Authority and Barangay San Isidro, Makati City. We are all in very good hands. As you kindly said, representing Makati for Mutya and then abroad in my international pageant, it does mean a lot that the environment is something that we're all putting first here. And I come from a neighboring barangay. I'm from Palanan. So to see our neighbors do so much, it gives us big hope for our future. Our family have been in this area for 40, 50 years now. So the changes in the past 3 years and upcoming are super exciting. And I thank you all very much for your support. And we love Makati. Thank you.